Panginoon. Magandang umaga po natin sa lahat sa ating buhay ni Diyos. Pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus sa inyo mga minamahal, ginigiliw ko mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ating beloved Brother Maka, magandang umaga at sa ating buhay na Diyos. At sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, the Holy One, our Almighty God, and the everlasting Father, our good Shepherd and Heavenly Prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kawalatian, pagsambat, pagdakila sa langit at lupa, ngayon at magpakailan-kailan paman. Praise God. At upang wag na po tayong mantala, hallelujah, tayo po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. At sa ating pangunahing teksto, dito po tayo sa Book of Psalms, chapter 23, verse 1. At ito po ang pahayag sa atin, ang banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Sabi rito, Psalms 23, verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ang Diyos pong magpala sa kanyang mga buhay, banal na salita, na recognizing and acknowledging our heavenly shepherd. Yung ating pong pagkilala, mga minamahal, sa ating makalangit na pastor, na kung saan mga minamahal, ito po ay napakahalaga sapagkat katulad nga itong ating pangunahing talata, si David, mga minamahal, sa kanyang kapanahunan, kanyang tinuturin, mga minamahal, ang ating Ama sa kalangitan na siyang kanyang pastor na pinapanangnan. Siyang kanyang mabuting pastor, mga minamahal, na kanyang muog, tanggulan, kanyang sandigan, mga minamahal. Bagamat walang makikitang personalidad, mga minamahal, na kanyang sinusundan, pero batid, mga minamahal, ng ating kapatid kung paano kilanlin ang ating Diyos na manlalalang. Bilang isang mabuting pastor, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay nandoon sa kanyang paggagabay sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng buhay. Kaya itong ating kapatid na si David, sa kabila ng kanyang kabataan, mga minamahal, napakahalaga sa kanya yung pagpapasakop, mga minamahal, sa ating mabuting pastor na walang iba kundi ang ating Ama sa kalangitan. At ito po, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Kaya nga itong si David, mga minamahal, nung kanyang panahon, lagi po siya, mga minamahal, na nagbubulay sa mga buhay banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi, mga kapatid, yun nga, yung kanyang itinuturin, mga minamahal, na mabuting pastor. Dito po sa Book of Psalms 119, tingnan po natin ang pahayag ng banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 148. Psalms 119 verse 148.
Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Ang mga mata ko'y nangunguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Yung salita, mga minamahal, ito po ay maikukonsidera na everlasting, mga minamahal, pastor or good shepherd. Kasi yung binubulay, binabasa ni David, mga minamahal, na mga salita ng ating dakilang Ama, ng ating dakilang Diyos na malilika. Ito po, mga minamahal, yung predidik ng napakaraming propeta na magkakatawang tao. Sa panahon, mga minamahal ni David, mga kapatid, nandun pa siya sa kanyang pagiging salita at pagiging espiritu. Hindi pa siya nagkakatawang tao, mga minamahal. Kaya, itong si David, yung kanyang ginagawa, mga minamahal, bilang tanda ng kanyang pag-acknowledge, pag-recognize, pagkilala o pagpapahalaga, lagi siyang, mga minamahal, nagbubulay doon sa mga buhay na salita ng ating dakilang Ama. At nandoon nga, mga minamahal, yung kanyang guidance, doon nagmumula. Kaya alam niya, mga minamahal, kung paano siya magiging successful noon kanyang kapanahunan sa pamagitan ng patnubay sa kanya ng Panginoon na kanyang itinuturin, mga minamahal, kung mabuting pastor. Alam niya, mga minamahal, na gustong-gusto ng ating dakilang Ama yung pinupuri siya, yung inaawitan siya, yung sinasamba siya, mga minamahal. Kaya doon niya po itinatalaga yung kanyang sarili nung kanyang panahon, mga kapatid. Alam po natin na si David, kahit na bata pa siya, meron na po siyang responsibilidad na tinanggap, mga minamahal, sa kanyang mahal na ama, yung kanyang biological parents, sapagkat siya po'y itinalaga na tagapangalaga ng kanilang mga tupahan. So yun po yung kanyang binabantayan, mga minamahal, araw at gabi sa kanyang kabataan. Bagamat gayon, mga minamahal, hindi niya, mga minamahal, nakakalimutan. Hindi niya nakakaligtaan na isubmit yung kanyang sarili, mga minamahal, sa Panginoon, sa ating mabuting pastor. Kaya nga siya nagbubulay, mga minamahal. Kasi inaalam niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, isakatuparan, para siya nga ay maging mananagumpay sa kanyang kalagayan, sa kabila ng kanyang kabataan. At tunay nga, mga minamahal, na hindi po siya, mga minamahal, binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon nung kanyang kapanahunan, sapagkat nandyan nga, mga minamahal, sa kanyang pagiging submissive, pagiging mapagpasakop, mga sa Panginoon, mga minamahal, na kanyang itinuturing pastor, na siya rin nating mabuting pastor, mga minamahal. Siya'y laging nagpupuri, mga minamahal, araw-araw, 7 beses sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Psalms, mga minamahal, 119 verse 164, 7 times a day do I praise thee because of thy righteousness, of thy righteous judgment. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matuwid na kahatulan. Tunay nga, mga minamahal, na sa kanyang ginagawa, pinuspos siya, mga minamahal, ng espiritual, makadiyos, mga minamahal, na pag-uunawa o kaunawaan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na ang
mga kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang mga kautusan, ito daw mga minamahal yung ating magiging karunungan, kung ating isasabuhay, kung ating lalakaran. Ang ibig sabihin, ito yung instruction sa atin ng ating mabuting pastor, mga minamahal, na ipinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan. Kung mabuksan po natin yung book of Deuteronomy chapter 4, ganito ang pinapahayag ng mga buhay at banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Deuteronomy chapter 4 verse 5 up to 6, ganito po ang pahayag. Behold, I have taught you statute and judgment, even as the Lord my God commanded me, that you should do so in the land whither you go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nation which shall hear all this statute and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Narito aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin. Gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay pantas at maalam na bayan. So sa bayan ng Diyos, mga minamahal, ang kanilang karunungan, ang kanilang kaalaman, ito po yung pagsunod, pagganap, pagsasabuhay ng mga kahatulan, ng mga palatuntunan, ng mga kautusan ng ating Ama sa kalangitan, mga kapatid. Kapag ito po yung naging sistema at paraan ng ating pamumuhay, mga minamahal, ipinapakita natin, di lang natin pinapakita, atin ding ipinapadama, mga minamahal, na kinikilala natin, ina-acknowledge natin, nire-recognize natin, mga minamahal, ang ating mabuting pastor, ang ating Panginoon, ang ating Diyos na manlilikha. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ito po, mga minamahal, yung ating buhay. Imagine, mga minamahal, kung hindi tayo, mga minamahal, lalakad ayon dito, tayo pala, mga minamahal, ay matuturoy ng mga patay. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 32, verse 46 and 47, basahin po natin ang pahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi dito ng Word of God, and he said unto them, set your heart unto all the words which I testify among you this day, which you shall command your children to observe to do all the words of this law. For it is not a vain thing for you, because it is your life. And through these things ye shall prolong your days in the land whither you go over Jordan to possess it. Sabi dito, at kanyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan. At ang bagay nito'y inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. Yung all Israelites, mga minamahal, yung kanilang tinatawid, mga minamahal, ay mga bayan, mga minamahal, dito sa sanlibutan. Pero sa ating kapanahunan, mga minamahal, hindi na gayon, sapagkat yung ating nilalakbay, mga minamahal, yung ating dakong pupuntahan,
ay yung pangako ng langit, kaharian ng ating Ama sa kalangitan. So, kung paano mga minamahal, itong mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, lubos nilang pinahahalagahan ang pagtalima sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan para lang mga minamahal, makapunta sila, mga minamahal, sa lupang pangako ng ating Diyos na manlalalang na bahagi din ng sanlibutan, higit lalo, mga minamahal, na dapat natin pagsumikapan, pagtuunan, mga minamahal, ang ating paglalakbay, mga minamahal, papunta sa kanyang kaharian, sapagkat ito po'y kaiba, mga minamahal. Yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa naunang bayan ay kaiba, mga sa pangako sa ating huling kapanahunan, sapagkat yung pinangako sa kanila ay lupain, mga minamahal, kong nasisira, lupaing nawawasak, lupaing nagigiba. Subalit ang pangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating huling panahon, mga minamahal, yung kanyang kaharian na kung saan, mga minamahal, yung po'y mananatili magpakailan-kailan paman. Na kung saan, mga minamahal, yung kanyang mga pangakong laan sa dako na yon, mga minamahal, ay walang dungis at walang kapintasan. Hindi po mawawala sapagkat ito po'y kanyang pinakaiingatan. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na mamintin na natin yung ating buhay, mga minamahal. Ano yung ating buhay, mga minamahal? Yung buhay na makadiyos, yung buhay na makalangit, yung buhay na espiritual, na ito po yung ating pagsunod, yung ating pagtupad, yung ating pagganap sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga kahatulan. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay binibigyan ng instruction, mga minamahal, ng ating mabuting pastor, na itong mga aral na ito nga yung ating buhay, ito nga yung ating karunungan, ito yung ating kaalaman. Kapag ito po, mga kapatid, ay ating iniwala, magiging miserable yung ating kalagayan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Mawawala po tayo, mga minamahal. Mawawala po tayo ng gabay, mawawala po tayong patnubay, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mahantong tayo, mga minamahal, sa kaligawan. Bakit, mga minamahal? Ang ating buhay ay nasa salita, mga minamahal, ng ating Ama sa kalangitan. Ang ating buhay, mga minamahal, ay nasa salita, mga minamahal ko, ng ating Diyos na manlalalang. Siya po yung ating mabuting pastor, mga minamahal, na nanatili magpakailan-kailanman. Kaya kinakailangan magpasako po tayo rito, mga minamahal. Manatili po tayo dito sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga kaaralan, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ng Book of John, chapter 26, mga minamahal, chapter 14, verse 26, ito daw yung magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay na dapat at kinakailangan natin gawin. Sabi ng John chapter 14, verse 26, But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ano ba, mga minamahal, yung sabi rito, mga minamahal, Espiritu Santo na susuguin ng ating dakilang Ama sa kanyang pangalan. Ito po, mga minamahal, yung kanyang salita. Mga minamahal, pansinin nyo, mga minamahal, kapag bigat na bigat yung ating pakiramdam, yung ating sitwasyon, ng ating kalagayan, at nagbubulay tayo, mga minamahal, sa mga gumagawa nito, mga minamahal,
Nagbubulay tayo ng banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Ano yung ating nararamdaman, mga minamahal? Pag marami kang pinagdadaan ng problema, pag marami kang pinagdadaan ng pagsubok, mga minamahal, kapag parang ang sikip ng mundo mo, mga minamahal, pag nagbabasa tayo ng Biblia, mga minamahal, lalo na sa Book of Psalms, magugulat tayo, mga minamahal. Unang buklat pa lang natin, unang talata pa lang nababasa natin, pumapatak na kaagad yung luha natin. Bakit, mga minamahal? Nandyan yung pangungusap, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa atin. Kanyang pinaparamdam, mga minamahal, na sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan, hindi tayo nag-iisa. Nandyan siya, mga minamahal. Ang ating mabuting pastor, ang ating dakilang Ama, kahit kailan di niya tayo iniwan, mga minamahal, at kahit kailan hindi siya nagpabaya, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, siya daw po, mga minamahal, yung magtuturo sa atin sa lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang sinabi. Ano ba yung sinasabi sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Ano yung sinasabi sa atin ng ating mabuting pastor, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Amen? Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay laging, mga minamahal, sumasa Kanya. Nasa kalooban niya, nasa katuwiran niya, nasa kabanalan niya, nasa kaliwanagan niya. Sabi ng John chapter 15, mga minamahal, verse 4, abide in me and I in you. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang sabi ng Biblia, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban ng nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Wala tayong mapuproduce na gawang makadiyos, makalangit at espiritual, mga minamahal, kung tayo hiwalay sa Kanya. Mga minamahal, dahil ang paggawang makadiyos, makalangit at espiritual, mga minamahal, sa Kanya nanggagaling, sa Kanya nagmumula. Mga minamahal, yung kabadalan, yung katuwiran, yung kaliwanagan, mga minamahal, siya po yung pinagmumulan. At ito po, mga minamahal, yung itinuturo, mga minamahal, ng kanyang mga banal na salita na maya't maya po nating napag-aaralan. Ang sabi, kung tayo po ay manatili sa Kanya, mga minamahal, siya'y mananatili sa atin, mga minamahal. Pag tayo nanatili sa Kanya, siya'y nanatili sa atin, hindi mawawala, mga minamahal, yung ating makadiyos, makalangit, espiritual na paggawa. Hindi mawawala, mga minamahal, yung ating banal na gawa, matuwid na gawa, mga minamahal, yung ating gawa, mga minamahal ko, sa kaliwanagan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat wala naman siyang ituturo sa atin, mga minamahal, kundi itong mga gawang ito na nakapagbibigay buhay sa atin sa Kanyang banal na harapan. Tandaan po natin, mga minamahal, ito yung ating lehitimong buhay sa Kanyang banal na harapan. Ano yon, mga minamahal? Yung buhay sa katuwiran, yung buhay sa kabanalan, yung buhay sa kaliwanagan, yung makadiyos, makalait, espiritual na buhay. Diyan tayo itinuturin at naituturin ng ating Diyos na buhay sa Kanyang harapan kapag ganyan yung ating paraan, sistema ng ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Mga minamahal, ang ibig sabihin, mga minamahal, kinikilala natin siya, mga minamahal. Nagpapasakop tayo sa Kanya sapagkat siya ang ating mabuting pastor. Pinapahalaga natin yung turo niya, mga minamahal. Binibigyan natin ng importansya. Ito nga daw, mga minamahal, yung magtuturo sa atin, ang sabi ng Biblia, ng lahat ng mga bagay na dapat natin gawin. Ito daw pong mga salita ng Diyos, yung magpapaalala sa atin, mga minamahal, sa lahat ng bagay na nais niyang ipagawa o sa lahat ng mga bagay na sinasabi niya. Upang siyang maging sistema at pamamaraan ng ating pamumuhay habang tayo nandito sa sanlibutan sa ating temporal na kalagayan.
Kaya nga mga minamahal, ang sabi po ng John chapter 6, kung ating mabuksan ang ating mga banal na kasulatan, John chapter 6 verse 63, "It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." So, sabi kanina, susuguin ko yung aking espiritu, mga minamahal. Sinasabi natin na yung espiritu, yung po, mga minamahal, yung kanyang salita. Mga minamahal, yan daw po ay buhay. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Ano yung espiritu, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, ang mga salita na sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, ang tinutukoy dito ng ating pinakamamahal na Panginoon, buhay na makadiyos, buhay na makalangit, buhay na espiritual. Mga minamahal, buhay sa katuwiran, buhay sa kabanalan, buhay sa kaliwanagan. Mga minamahal, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ang ibig sabihin, kung wala yung salita ng Diyos na salita ng buhay para sa atin, mga minamahal, anong mangyayari sa atin, mga kapatid? Tayo po ay mamamatay. Mga minamahal. Kaya nga kinakailangan natin mag-submit, mga minamahal, dito sa Espiritu, mga minamahal, o salita ng buhay. Para manatili ang ating buhay, mga minamahal. Para magmana tayo ng walang hanggang buhay. Dito natin kinakailangan na maitalaga yung ating kasalukuyang kalagayan. Habang inaantay natin yung kanyang pangako na tayo kanyang babalikan, mga minamahal, kasi nangako yung ating mabuting pastor, mga minamahal, na tayo po'y kanyang babalikan, mga minamahal, para ipagsama kung saan siya naroon, dumuon din naman tayo, mga kapatid, magpakailan-kailanman. Kaya nga, kinakailangan na ngayon, mga minamahal, yung ating higit lalong mapagtuunan, mapagsumikapan, ay maihanda yung ating mga sarili sa mga panahon na yan. At ito nga, na kanyang mga banal na salita, mga minamahal, yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Buksan po natin yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, ganito po ang payag ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, from the book of 2 Timothy chapter 3 verse 15, 16, and 17, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sa Tagalog sabi rito, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga kapatid, ito pong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dito po nagsasubmit si David nung kanyang panahon. Mga minamahal, dito po siya, mga minamahal, nagbubulay, mga minamahal, nung kanyang panahon, mga minamahal, sapagkat ito po yung kanyang kinikilala, mga minamahal, na
Panginoon, mga minamahal, o pastor nung kanyang panahon, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, pag siya po, mga minamahal, ay nanalangin, mga minamahal, dire-diretso sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kasi yun yung kanyang nauunawaan sa pahayag ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, ng Book of Psalms, chapter 5, verse 3, "My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up." O Panginoon, sa kinaumagahay, didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. So, siya, mga minamahal ko, ang dulugang dako, mga minamahal ni David sa kanyang kabataan, sapagkat, mga minamahal, ang Panginoon nga yung kanyang mabuting pastor, yung kanyang mga banal na salita, mga minamahal, na kanyang naaalaman, ito yung kanyang isinasabuhay, nagiging sistema at paraan ng kanyang pamumuhay. Imagine, mga minamahal, sa gayong kalagayan, bata pa siya pero marami na siyang pinagdadaan ng mga kapagsubukan. Mga minamahal, dinadaluhong ng mga leon, mga minamahal ko, yung kanyang mga alagang tupa, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko'y kanyang inaagaw sa bibig ng mga leon, mga kanyang pinapanghan, yung oso, mga minamahal. Gaano ka mga mabangis, mga minamahal ko, na mga hayop, mga minamahal, yung mayan. Sa kanyang kabataan, kung isipin po natin, ano yung kanyang ipang-lalaban, mga minamahal. Pero nandoon, mga minamahal, yung kanyang pagtitiwala sa kanyang pastor, nandoon yung kanyang pagpapasakop, mga minamahal, sa tinuturo, mga minamahal, ng kanyang pastor, mga minamahal, sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan, mga minamahal, nagpupuyat siya, mga kapatid, nag-overnight siya, mga minamahal, nagbubulay siya, inaaral niya yung mga sinasabi ng mga palatuntunan, kahatulan, kautusan, mga minamahal, ng banal na aklat ng ating dakilang Ama. Then, mga minamahal, everyday, mga minamahal, nagpapasalamat siya, nagpupuri siya. Bakit? Binibigyan ng kalinawan, mga minamahal, binibigyan ng kaliwanagan, mga minamahal, ng Panginoon, yung landas, mga kapatid, na tatahakin niya. Puri lang siya ng puri, mga minamahal. Pagdating ng oso, pagdating ng leon, mga minamahal, hinaharap niya sila, mga minamahal. Inaagaw, mga minamahal, yung mga alaga niyang tupa. Sabi ng Biblia, mga napapatay niya yung leon, mga minamahal, at uso. Mga kapatid, kung wala sa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kanyang kinikilalang pastor, mga minamahal, paano siya magiging matagumpay ng gayon? Mga kapatid, hindi lang naman yon, mga minamahal, yung kanyang sinuong, mga minamahal, kahit man si Goliath, mga minamahal, na kung saan si Goliath sa kanyang kabataan, bukod sa higante siya, sa kanyang kabataan, talagang hinasa na siya, mga kapatid, sa pakikipagdigma. Kaya nga punong-puno ng baluti yung kanyang katawan ng pandigma, kasi siya po, mga minamahal, isang mandirigma. Sa katulad ni David na isang musmus na bata, tinuring nga siyang aso, mga minamahal, sapagkat napakaliit niya. Pero walang ginagawa itong si David kundi sumunod, mga minamahal, sa kanyang pastor, mga minamahal, isa't buhay yung mga banal na aral, salita, mga minamahal ko, na kanyang natutunan, mga minamahal, doon sa kanyang pastor, mga minamahal. Pumupuri siya, humingi siya, mga minamahal, ng talino, humingi siya ng unawa, humingi siya ng lakas, humingi siya ng kakayanan, mga minamahal, sa kanyang pastor.
na kanyang pinagtitiwalaan. Mga minamahal, tunay nga, mga minamahal, alam nyo, yung sabi ng Biblia, lahat ng mga lalaki sa Israel, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ko'y nanginginig. Pag nagsasalita, itong si Goliath, nagtatago po sila sa takot. Mga minamahal, inuuyaw sila, mga minamahal. Inuuyaw sila. Hinahamon sila, yung bayan ng Diyos, hinahamon itong Goliath. Pero, mga minamahal, lahat nanginginig sila, lahat nagtatago sila, mga natatakot sila. Mga minamahal, pagkatapos itong si David na bata, mga minamahal, napakatapang, mga minamahal, na hinarap ang higanting ito. Bakit, mga minamahal, ganon, mga minamahal, yung taglay na tapang niya? Sabi niya, mga minamahal, yung kanyang pastor, yung kanyang Panginoon, mga minamahal, na nagliligtas sa kanya, yung kanyang pastor, yung kanyang Panginoon na nagliligtas sa kanya sa pangalmot ng oso at leon, yun din ang magliligtas sa kanya. Mga minamahal, sabi niya nga, kay Goliath, mga minamahal, na hindi tuli, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, na nang sila po, mga kapatid, ay maglaban, mga minamahal, tumakbo, mga kapatid, tong si David, hindi po palayo, kundi palapit, mga minamahal, kay Goliath. Kinuha niya yung panghulagpos niya, mga minamahal, at siya po ay dumukot ng bato, mga minamahal, ng kanyang pakawalan, mga minamahal, tinamaan sa noo itong si Goliath. Mga minamahal, napakaliit ng bato, higanti yung tinamaan, mga paano yun mabubuwal? Mga minamahal, anong sabi niya? Yung Panginoon, mga minamahal, na nag-iingat sa kanya, yung kanyang mabuting pastor na nag-iingat sa kanya sa pangalmot ng leon at oso, yun din ang mag-iingat sa kanya. Doon, mga minamahal, sa higanting si Goliath. Tunay nga, mga minamahal, na ito pong si Goliath, mga minamahal, na buwal, mga kapatid. Nung mabuwal, tinakbo niya, mga minamahal, kinuha niya yung sariling sandata nitong Goliath, yun yung pinangputol ng liig niya, mga minamahal. So, ang ibig sabihin, mga minamahal, kapag kinilala natin, mga minamahal, pinahalagahan natin, pinagpasakupan natin, mga minamahal, yung mga aral at turo ng ating mabuting pastor, mga minamahal, hindi lang maliligtas yung ating physical na katawan, maliligtas pa yung ating mga kaluluwa. Amen? Marami tayong susuungin, marami tayong dadaan ang pakikipagbaka, mga minamahal. Pero, mga minamahal, kapag nandyan nga, yung ating pagkilala, mga minamahal, sa ating mabuting pastor, mga minamahal, sa ating Panginoon, sa pamagitan ng pag-asasabuhay natin ng mga aral at katuruan niya, mga minamahal, hindi lang yung mga sakit karamdaman, yung mapagtatagumpayan natin, mga minamahal. Maging, mga minamahal, yung impyerno, yung dagat-dagatang apoy, maitatakas natin yung ating mga kaluluwa. Kaya, kilalin natin, mga minamahal, yung ating mabuting pastor, mga minamahal. Yung kinakausap, mga minamahal, ni David gabi-gabi, mga minamahal. Nagpupuyat siya, mga minamahal, lagi siyang nagbubulay ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, yun yung paraan, mga minamahal, ng kanyang paghihingi ng unawa at alam sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-araw naman, mga minamahal, nakuha niya na, mga minamahal, yung instruction na nais niya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang ginagawa, pinupuri niya na lang ng paulit-ulit, 7 beses ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos nun, mga minamahal, anong kasunod? Yung tagumpay, pinagkakalob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, bata pa lang siya, mga kapatid, pinahira na siya ng langis para maging hari, mga minamahal, ng buong Israel nung kanyang panahon. Kaya, ano ba yung naisipabatid sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Itong kinikilala ni David, mga minamahal, na pastor, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ito yung nagkatawang tao, mga minamahal, na ito nga po'y walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, yung Espiritu
mga minamahal, at buhay. Siya po, mga minamahal, yung salita ng buhay. Mga minamahal, nagkatawang tao at nabuhay. Personal siyang nagturo, mga minamahal. Personal siyang nangaral, mga minamahal, na yung kikilala sa Kanya, yung mananampalataya sa Kanya, hindi lang sila gagaling, maliligtas pa yung kanilang kaluluwa. Amen? So, yung kanyang mga pinagtagubilinan, ito na rin yung turo na dala-dala nila. Mga minamahal. Kaya, kinakailangan, mga minamahal, sundan po natin yung sistema at paraan, mga minamahal, ng pananampalataya nila, ng paglilingkod nila. Ipakilala po natin, mga minamahal, yung mabuting pastor, mga minamahal, na itinuturo ng Biblia. Mga minamahal, yung natatanging sugo, mga minamahal, ng ating dakilang Ama. Para mga minamahal? Para maligtas, mga minamahal, yung kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mga minamahal, wala tayong ibang pwedeng pagtiwalaan, mga minamahal. Wala tayong ibang, mga minamahal, dapat, mga minamahal, na pakinggan, mga minamahal. Sundan natin yung instruction, mga kapatid, ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang, mga minamahal, yung kaligtasan, mga minamahal, na ating inaasam ay ating ngang makamtan, mga minamahal. Sapagkat kung hindi tayo lalakad ng gayon ayon sa mga tagubilin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kawawa po tayo, mga kapatid. Bakit, mga minamahal? Tayo po, mga minamahal, ay mahantong, sabi nga ng Biblia, basahin natin yung mga buhay, banal na salita ng ating dakilang Ama. Sa book of Romans, kahit na tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag hindi na siya yung ating kinilala, mga minamahal, na mabuting pastor, posible, mga minamahal, na ikapahamak ng ating mga kaluluwa. From the book of Romans, chapter 10, mga kapatid, verse 1, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to the knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Tingnan nyo, mga minamahal. Si Kristo, mga minamahal. Yung mga minamahal, tinatawag ni David, mga minamahal, na pastor, mga minamahal, ay si Kristo. Yung pinagbubulayan, mga minamahal, na salita ni David gabi-gabi ay si Kristo, mga minamahal. Yung pinupuri, mga minamahal, araw-araw 7 beses ni David ay si Kristo, mga minamahal. Kung hindi natin maisentro yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, yung ating pagkilala, mga minamahal, sa ating Panginoon bilang siyang isang mabuting pastor na sinugo ng Ama para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa, malamang, mga minamahal, posible, mga kapatid, na ikapahamak, mga minamahal, ng ating mga kaluluwa. Bakit natin sinasabi, mga minamahal, na si Kristo yung salita ng Diyos na binubulay ni David gabi-gabi, mga minamahal? Bakit sinasabi natin na si Kristo yung pastor na sinasabi, mga minamahal, o tinatawag
At mga minamahal, pinaglalagakan ng pagtitiwala, mga minamahal, ni David nung kanyang panahon. Bakit si Kristo, yung sinasabi natin 7 beses pa ulit-ulit niyang pinupuri araw-araw nung kanyang panahon? Sapagkat yan po ang sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Kristo una, saan siya nagpasimula? Mga minamahal, sa Espiritu. Sino ba ang Diyos? Espiritu. Mga minamahal, yung sasamba sa Kanya, sasamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Ano, mga minamahal, yung kaakibat ng Espiritu, yung salita, mga kapatid. Ano ba, mga minamahal, yung salita, mga minamahal, yun yung kapangyarihan, mga minamahal, para tayo magkaroon ng kaligtasan, at mismo yun yung Diyos, mga minamahal. At bakit siya si Kristo, mga kapatid? Sapagkat siya, mga minamahal, yung Espiritu, siya po yung salita na nagkatawang tao, mga kapatid. Yan po yung paunawa sa atin ng banal na Ebanghelyo. From the book of John chapter 1 verse 1, ang sabi dito ng Word of God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At ang sabi, mga minamahal ko, ng talatang 14, at ang berbo, and the Word was made flesh and dwell among us, and we beheld His glory, the glory of as the only begotten of the Father, full of grace and truth. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So ayan, mga minamahal, una, Espiritu siya, mga minamahal. Tinatawag siya ni David na Panginoon, mga minamahal. Binubulay siya ni David, mga minamahal, sa kanyang pagiging salita, mga minamahal. At pinupuri siya, mga minamahal, ni David, mga minamahal, bilang Panginoon. Ngayon, mga minamahal, nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ang sinasabi sa atin, kung hindi natin kikilanlin ng gayon ang ating pinakamamahal na Panginoon, anong sabi, mga minamahal, ng talata nating nabasa sa book of Romans chapter 10, Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to the knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sabi ng Biblia, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na dapat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang kanilang sarili ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Kristo daw, mga minamahal, yung kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid. Ang ibig sabihin, kung hindi tayo magsisentralize, pag hindi tayo mag-focus sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kahit anong gawin natin, mga minamahal, hindi tayo magiging matuwid. Amen? Kasi siya ang ikatutuwid, ang ating pinakamamahal na Panginoon eh. Wala nang ibang pwedeng magbigay sa atin ng mercy and grace para tayo'y matuwid o para tayo'y mapatawad, mga minamahal, para tayo maligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag hindi natin kinilalang gayon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kawawa tayo. Kaya ang dalangin dito ni Apostol Pablo, ang nais ng aking puso, aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, mga minamahal. Kasi mahirap nga na napansin po natin nung panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya mismong nangangaral sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, mga minamahal, yung mga eskriba, pinapangaralan niya sila, mga minamahal. Lahat ng mga makasalumuha niya, mga minamahal,
Nakakarinig sila ng pangangaral niya. Pero yung karamihan ng mga tao na yon, mga minamahal, hindi siya kinikilala. Mga kapatid, yan po ay patutuon ng Biblia. Mas familiar sa kanila, mas nakaukit sa puso nila si Moises. Mga minamahal, kaya ang sabi mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po mga kapatid sa kanyang salita, John 1, verse 10 and 11, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Ayan, siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya, at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya yung sabi mga minamahal ng pangangaral nitong si Pablo, yung sariling kanya, kaya nga sinabi rito, yung Israel, sabi dito, my heart desire and prayer to God for Israel. Yung Israel kasi mga minamahal, yun yung bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, siya'y naparito sa sariling kanya. Ang ibig sabihin sa Israel. At siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Mga kapatid, hindi siya tinanggap. Kaya nalungkot ito mga minamahal kung si Pablo, ang panalangin ng kanyang puso sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y maligtas. Kasi hindi sila nakasentro sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila nakasentro. Hindi sila nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakasentro sila kay Moises, mga minamahal. Nakasentro sila kay Abraham, mga minamahal, hindi sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. So, kinakailangan mga makilala natin yung ating mabuting pastor, mga minamahal. Yung original, mga minamahal, na good shepherd ng Biblia. Kinakailangan mag-submit tayo sa Kanya para hindi tayo matulad, mga minamahal, sa bayan niya na hindi siya kinilala. Mga minamahal, kaya nanganganib yung kanilang kaligtasan. Mayroon silang paraan ng paglilingkod. Sinasabi rito, mga minamahal, masikap sila, masipag sila, maglingkod, mga minamahal. Kaya lang hindi ayon sa pagkakilala. Sabi ng Bible, sapagkat sila'y pinatutuhanan kung may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. Kasi hindi nila pinapatungkol sa talagang tunay na Diyos. Mga minamahal, hindi nila pinapatungkol doon sa talagang tunay na pastor, mga minamahal ng mga kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating Panginoon, siya daw po, mga minamahal, yung pastor at obispo ng ating mga kaluluwa, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kinakailangan na tayo po'y maging maingat. Kilanlin natin. We need to recognize and acknowledge, mga minamahal, our true pastor and good shepherd, mga minamahal. Yung nakalagay sa Biblia, mga minamahal, na lihitimo, mga minamahal, ang daming patunay na siya ay sinugo ng ating dakilang Ama. Basahin po natin yung ating mga Biblia, mga minamahal, sa ating mga tahanan sa Book of John, mga minamahal. Makikita natin dyan, mga minamahal, ang daming proklamasyon, ang daming testimonyo, mga na siya yung sinugo, mga minamahal, sa ating huling panahon. Mga minamahal, sa Kanya na magpapasimula, mga minamahal, ang katapusan, mga minamahal. Siya yung may hawak, siya yung may tangan, mga minamahal. So, ibig sabihin, wala nang iba, mga minamahal. Sabi ng salita ng ating Panginoon, ng pangangaral ng mga apostol, sila yung lagay na kahuli-hulihan ng ating dakilang Diyos, panuuri ng sanlibutan at ng mga anghel. Kahuli-hulihan, mga minamahal. So, yun yung arrangement ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pagkatapos ng mga pangangaral nilang gayon, mga minamahal, nandoon yung pagpapaalala nila sa atin, maging maingat tayo sapagkat sa lalong paparating na huling panahon, ibig sabihin, in the coming end time, lalong magiging perilous,
Sapagkat mga minamahal, hindi na talaga mapapatungkol sa Diyos yung pag-ibig ng mga tao, kundi mangamit sa sarili, mangamit sa material na bagay ng sanlibutan. Mga minamahal, maraming mga magsisilitaw, maraming mga darating mga minamahal. Yun ang paalala sa atin. Kaya ito po mga kapatid ay binubulay natin para ma-remind din po sa atin yung mga tagubilin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para hindi tayo mahantong mga kapatid sa kapanganiban, sapagkat marami nga mga minamahal ang mga magsisilita o mga darating. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 24, "For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan na anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. Mga minamahal. So, ito yung kikilanlin, mga minamahal, ng mga madadaya. In the last days, mga minamahal, itong magsisilitaw na ito, mga minamahal, sila ang i-acknowledge. Sila yung i-recognize, mga minamahal, na true shepherd nila, mga minamahal. Sila yung i-recognize, mga minamahal, na true prophet, mga minamahal, para sa kanila. Mga minamahal, yung mga madadaya nila, mga minamahal. Pero tayo, mga minamahal, itinuturo tayo ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga buhay at banal na salita. Amen? Tayo po ay iginagayad ng ating pinakamamahal kung saan natin dapat ilagak, mga minamahal, yung ating pagtitiwala at pananampalataya. Mga minamahal, huwag sa magsisilitaw. Huwag natin ilagak yung ating pagtitiwala, pananampalataya, mga minamahal, sa mga magsisilitaw na mga sabi bulaang Kristo at propeta. Dahil meron nang lumitaw more than 2,000 years ago, mga minamahal, wala pong iba kundi ang ating pinakamamahal na Kristo. Siya lang, mga minamahal, yung author and finisher of our faith. Siya lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Mga minamahal, siya lang ang tanging daan buhay, mga minamahal, at katotohanan. Wala nang iba. Mga minamahal, siya yung ating mabuting pastor. Huwag na natin siyang papalitan ng mga magsisilitaw, mga kapatid. Pinapaalala natin sa bawat isa. Huwag natin papalitan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga magsisilitaw na mga Kristo at mga propeta sa huling panahon. Tandaan natin yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makontento tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, siya yung mabuting pastor. Kung naghahanap tayo ng propeta, mga minamahal, siya rin ang propeta na galing sa langit, mga minamahal. Kung naghahanap tayo ng guro, siya yung mabuting guro, mga minamahal. Kung naghahanap tayo ng ibanghelista, siya yung ibanghelista, mga minamahal. Kung naghahanap tayo, mga minamahal, ng apostol, siya yung chief ng mga apostol. Chief siya ng mga, he is the head of all principalities, mga minamahal. Tandaan natin yung sinasabi ng Word of God, in Him we are complete. In Him we are complete. Mga minamahal, huwag tayong lalayo, huwag tayong aalis, huwag natin huhubarin sa ating mga katauhan, sa ating puso't kaispan, huwag natin hubarin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo na ipinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan, mga minamahal. Inuulit ko po, huwag sa magsisilitaw. Pinaalala na sa atin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag natin ilagak. Huwag tayong padaya, mga minamahal. Yung mga madadaya, mga minamahal, doon nila ilalagak yung kanilang pagtitiwala, yung kanilang pananampalataya. Doon nila isasandig, doon nila isasandal sa magsisilitaw. Mga minamahal, yung kanilang pananampalataya doon sa mga magsisilitaw, mga minamahal na bula ang Kristo, mga minamahal, at bula ang mga propeta. Sila po'y mga powerful. Hindi sila basta-basta. Kaya hindi mo talaga, kung hindi ka magbabasa ng Bible, mga minamahal, mahirapan kang mga minamahal i-recognize, mga minamahal, na pwede kang madaya, baka ito ang ating mahal na Panginoon. But then, yung salita ng Panginoon nagpauna na sa atin, mga minamahal. Kasi yung Kristo, mga minamahal, yung Kristo ngayon, mga minamahal, yung Son of God, mga minamahal sa Davao,
tatakbo mga minamahal, tatakbo ng pagkasenador mga kapatid. Grabe. Grabe mga minamahal. Ayan mga minamahal. Ibig sabihin, pinapakita lang sa atin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. O yung iba naman, mga minamahal, yung hindi tatakbo, sila naman yung nananalangin para manalo yung tatakbo, mga kapatid. So, sabi ng Biblia, huwag tayong padaya. Amen? Huwag tayong padaya. Isandal natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating pananampalataya. Sinabi ni Pablo, mga minamahal, sila'y pinapatotohanan kong may pagmamalasakit sa ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, hindi ayon sa pagkakilala. Yun yung problema, mga minamahal. Sapagkat sila'y pinatuhan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapat hindi ayon sa pagkakilala. Sabi ng Bible, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ayan, mga minamahal. So, sabi ng Bible, hindi sabi natin mga minamahal. Sabi ng Biblia, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Huwag tayong umalis kay Kristo. Amen? Huwag natin ipagpalit si Kristo. Amen? Manatili daw tayo kay Kristo upang sa atin manatili din ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pagsambat, pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo po lamang. Tayo na po ay dumako sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anyayahan po natin yung matamis banal presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa mga araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, mo akong pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ko pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, mga araw na nagdaan. Kahit may kahirap, kami pinababayaan. Kaya naman ang buhay inaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ko pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo ay lagi akong iyong hawak. Hawak ka rin, ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at hapis. Ko'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak. Hawak pa rin, ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at hapis. To'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, pang sa'yo'y di mahiwalay. Alakarin mo
ko na may takot sa'yo. Dumating man ang unos, ko pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak, hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at hapis. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo nagbabalik. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi akong iyong hawak, hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at tapis. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo nagbabalik. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Ama, sa mga araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo kami pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y hinaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak, hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at tapis. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo nagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, pang sa'yo'y di mahiwala. Palakarin mo ko na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi akong iyong hawak, hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at tapis. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo nagbabalik. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi akong iyong hawak, hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hanggang sa'yo nagbabalik.
siya ng ating dakilang Ama. Tulungan natin ang ating mga sarili. Mamanig tayo tumulong sa trono ng kanyang biyaya. Hallelujah! Ano man ang ating mga kapagsakan? Ano man ang ating mga kabigat? Ano man ang ating mga karamdaman? May magagawa ang ating dakilang Diyos! Hallelujah! Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Maghanap ka at iyong masusumbungan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita ng mga mahirap at kaginagilala sa mga bagay na hindi mo nangalalaman. Maghawak tayo. Tapat ang Diyos sa kanyang mga kapangakuan, mga minamahal. Sa mga samandalang ito, minsan, lumapit po tayo may pagpapakumbaba. Lumapit po tayo may pagsisising diwa, mga minamahal. Personal nating ipahig yung ating mga kanya-kayang kilingan, karaingan pangangailangan. Upang ang ating mga dasal panalangin, ito po ang kanyang mabigyan ng katugunan. Manalangin tayo, mga minamahal. Banal at buhay naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, may salamat. Namamalik po kami tumutulog sa trono ng iyong biyaya. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Alinisin mo kami sa lahat ng aming mga karamihan. Pahuin mong lubos ang aming mga natitirap ng mga kahinan. Lubusan mo kaming baguhin, lubusan mo kaming pagarihan, lubusan mo kaming sangkapan ng iyong kapangyarihan, katalinuhan, kalakasan. Nang sa kayo naming madahigang lahat ng suligin ng kasamaan naming sungi sa mundong ito na aming ginagalawan. Amabatid mo ang kalagayan, kailangan pangailangan ng iyong mga anak. Minsan pa, O Diyos, inat mo yung mapagpalang kamay. Nagkakaisa po kami sabay-sabay na aming sama-samang sinasaway. Pinapalayas di mo yung sakit, karamdaman, problema, kahirapan mula ulo hanggang talampakan. Cast out from us right now in Jesus' name. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, blindness, lesbianism. Cast out right now in Jesus' name. And beliefs and doubts, infirmities, sickness and diseases. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Problem be solved, vices begun, be healed, be strong, be healthy, be blessed. Victory in the blood of Jesus, victory in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinaka